day mga kabahay! Welcome back to Mami Ella's Vlog. Welcome back to me, diba? So mga kabahay, pasensya na po kung ganito yung boses ko. Kasi 4 days na ako nakatambay dito sa bahay at syempre, kahit na nagkaroon ako ng ubo at sipon, hindi pa ako masyado magaling ngayon. Hindi ako kasi yung type na pag may sakit is nakahilata or nakahiga. Medyo nagpapahinga lang ako pero gusto ko yung kumikilos ako kasi lalo ako nalalambot kapag lagi ako nakahiga. So ayun mga kabahay, mag-flex na lang tayo ng kitchen. So ito nga po palang naipagawa kong kitchen dito. Ito yung service kitchen ko or yung tinatawag nating dirty kitchen. So dito tayo palagi nagluluto, naghuhugas at ito talaga yung pinakamaduming part ng bahay natin, ang kitchen. So mga kabahay, siguro naririnig yun or napapanood yun minsan na nagre-flex ako kapag sinasabi kong favorite color ko is white. So ayun na nga mga kabahay, natupad na yung kitchen ko na ginugusto. So nagpa-renovate tayo ng kitchen dito sa aking likuran. So color white yung nilagay nating kitchen dyan. So, nagpalagay lang ako dyan ng modular na aluminum na takip ng cabinet dyan sa baba. So, aluminum po siya. So, hindi ito yung usual yung ginagawa ko na modular na mga cabinet. Pero ito yung pinalagay ko kasi mayroon ng history dito sa aming service area na inaanay yung mga cabinet. So, mas better po tayo na gumamit ng mga aluminum cabinet kapag may ganun na mga history. Kasi patatlo ng beses na ako magpagawa ng cabinet na plywood at ayun, busog na busog talaga yung mga anay sa kakakain at nakaka-stress na rin po. So, kung gusto niyo po talaga ng matagalang cabinet, aluminum cabinet na yung ipagawa natin mga kabahay. So, dito naman po sa aking working top, para naman po dito sa aking countertop or worktop, nagpalagay lang po si Mami Ella ng ceramic tiles. Hindi pa po kasi carry ang mga granite So, ayan nga po, while cleaning my kitchen, naglalabada po si Mami Ella. So, thank you na lang talaga at meron tayong automatic washing machine. Nakakapag-multitasking tayo dito sa bahay. So, ito nga po, yung pinakamahirap, yung magkuskus ng ating lutuan or gasol. So, kung napapansin nyo po, nagpalagay po tayo dyan ng nakapaikot na aluminum kasi ayoko po na madadamage yung aking wild ceramic tiles. Mahal yun ha? Charot. So, ayan nga po, para iwas na rin po sebo, mas okay po kasi nalinisin kapag meron tayong yung aluminum cover dyan sa ating gasol. So, pinakustomize ko din yan sa magagawa ko. So, ayan nga, kapag nagmamantika or hindi maiwasan yung pagtalsik-talsik, so, dyan lang pumupunta yung mga sebo. So, gumagamit rin tayo ng panlinis na ganito para sa ating tiles kasi ang dali niyang punasan kapag nag-i-spray tayo ng glass cleaner. Kahit nasabihin natin na pwede naman yung sabon, pero mas maganda pa rin yung outcome kapag glass cleaner yung ating ini-spray dyan. So, ayan nga pa mga kabahay, kapag white ang ating ipapalagay na kitchen, super nice naman talagang tingnan. Kaya nga lang po, doble effort po. Nagpa-additional na nga rin po pala ako ng hanging cabinet dyan kasi nasisikipan nga ako dito sa kakapiranggot kong space dito sa tabi ng gasol. So ayan, nagbili na rin nga tayo ng mga kitchen utensils na white para naman i-turn ko doon sa binili kong bagong lutuan. Super nice talaga po pag may mga ganitong terno-terno na lutuan, nakakaganang magluto kahit natuyo ang ating ulam. So ayan nga mga kabahay, so eto medyo matatagal ko ng mga item at ang dami ko nga rin palang gustong ibenta na mga luma kong gamit. Sana mabenta, no? Magkaiba nga po pala ng ginamit kong materials dito sa kitchen ko. Sa baba is aluminum and sa taas naman po is laminated modular. So para silang modular pero magkaiba nga po ng materials. Sa mga gusto po magpagawa dyan, pwede nyo po akong kontakin. Thank you!